Bali for today's video guys, papapalitan natin tong front wheel bearing ng ating Honda Giorno. So meron na siyang issue. Kwento ko sa inyo later kung ano yung na-notice natin kaya natin to papalitan. Baldado ngayon ng ating Giorno. Bago tayo pumunta ng shop guys, check muna natin yung mismong product code ng bibili nating front wheel bearing para sa Honda Giorno. So dito makikita nyo sa mismong picture, ito yung mugs. Number 10 is yung front wheel bearing. Tapos magpapalit na rin ako guys ng dust seal, ito yung number 11. Tapos dito sa right side naman makikita nyo yung mismong product code. Pwede nyo itong kuhain as reference. Or kapag pupunta kayo sa shop, ito yung hahanapin yung product code para exact na pang Honda Giorno yung maibigay sa inyo. Same thing lang din dun sa mismong dust seal. Tapos lately lang nagpalit din ako guys ng pang ADB 160 na front wheel bearing. So number 14 siya dito sa picture, number 15 naman yung dust seal. Kung mapapansin nyo, yung bearing na gamit ng Honda ADB is same ng bearing ng pang Honda Giorno. Same sila ng code. So if ever na wala kayong code, pwede nyong gawing reference yung bearing ng Honda Giorno sa Honda ADB or Honda ADB to Honda Giorno, vice versa. Pero ang pinagkaiba lang nila guys, meron silang unique na dust seal na gamit. So yun yung hindi pwede. K35B01 yung dito sa Honda Giorno, and KZR601 naman yung gamit ng pang Honda ADB na 160. Baka lumabas si Saki boy. So, bali ngayon takas lang muna tayo sa trabaho. Medyo maluwag pa naman kasi kakatapos lang ng sprint or ng deployment namin sa work. At sa ngayon punta tayo Moto Central, bili tayo ng front wheel bearing. Tapos ayun nga guys, kwento ko sa inyo yung detail kung paano natin alaman na front wheel bearing yung problema dun sa Honda Giorno. Balik kahapon kasi gagamitin ko na sana yung Honda Giorno kasi parang most of the time 1 week ago ito yung ADB gamit natin, lalo na nung ginamit natin to sa Burawan. So more on ADB naman yung ginagamit natin, hindi na natin nagagamit yung Honda Giorno. Tapos kahapon paalis ako, narinig ko na parang may kumakalansing, or ang pakiramdam niya guys is yung banda dun sa front wheel or dun sa pagitan ng front shock, parang may sumasabit na bakal. Ganun yung tunog niya. Tapos hindi na tayo tumuloy dun sa pupuntahan natin, iikot sana ako dito sa lugar namin. Tapos pupunta ako dun sa bahay ng parents ko. Ang ginawa ko, inuwi ko na lang sa bahay. Tapos yun, napapansin ko after natin pumiga, off yung kamay natin. Halimbawa pipiga kayo, tapos bibitawan nyo yung throttle, tapos dun siya tutunog, parang sumasabit na mga bakal-bakal, parang ganun. So nag-worry na agad tayo. Imbis na tumuloy tayo, baka kasi madisgrasya pa ako or kung ano man mangyari, inuwi ko na yung Giorno. Tapos kinalas ko yung gulong, nakita ko agad na may kalog yung pinaka gulong sa harapan. Tapos kinalas ko na siya. After ko tanggalin yung takip ng bearing, wala na, nagsama-sama na yung mga bulitas. Tapos ayun, pinacheck ko dun sa asawa ng ate ko, kinonfirm niya na sira na nga daw yun dahil nagtabi-tabi na yung mga bulitas. So hindi raw yun normal. Tapos ang tingin ko, ang naging
reason kung bakit siya nasira agad guys sa 2,500 kilometer pa lang na itatakbo ng Honda Giorno. Nung nagpakulay kasi ako ng gulong, makikita nyo yun dun sa mga previous vlog ko, nagpakulay tayo ng gulong ng Honda Giorno, pina-powder coat natin, ibinalik ko yun dun sa pinagkulayan. Nakita ko na parang hindi masyado natakpan yung sa bearing na part ng mugs. So naramdaman ko nung in-install ko na siya, iginulong ko yung front wheel, parang may lumalagitik. So parang ang tingin ko pinasok yun ng coat yung mismong bearing. Tapos nasabi naman sa akin, lagyan ko lang raw ng langis, so kaya mawawala din daw yun eventually. Nawala nga siya eventually, kaso yun nga yung naging kapalit nun. Nasira na yung bearing ng maaga. So kaya kayo guys, pag magpapa powder coat kayo, make sure nyo na papatakpan nyo yun sa bearing na side. Kasi pag napasok pala yun nga, titigas siya, o kaya mabilis mauubos yung grasa sa loob na ikakasira nung mismong front wheel bearing. So lalagitik yun guys, yun yung feeling nya. Ayan guys, dyan sa Moto Central na bali boundary yan guys ng GMA at Silang. Ito Silang na tong part na to. Medyo lumayo lang ng konti yung pinagparkan natin guys, konti lang naman. Ayan yung Moto Central. Bali yun guys, nabili na natin, kaso ang problema, kulang ang nabili natin. Wala pa sila dito sa Moto Central Silang or GMA ng pang Honda Giorno. So itong parts na to guys is pang Honda ADB, yung nakita natin kanina. So sabi ko nga sa inyo kanina, unique yung dust seal ng Honda Giorno, kaya yun yung hahanapin pa natin. So bali try ko maghanap pa guys ng dust seal para isahang installation na lang, at saka para sure nga na hindi papasukin ng tubig. Kasi mas magandang palitan na rin yung dust seal pag nagpalit na kayo ng front wheel bearing, para isahan na lang. So yun, hanap muna tayo ng dust seal. So ngayon papunta tayo sa Moto Central Binyan. Bali nag-message kasi sa akin yung Moto Central GMA, tapos pinakita niya sa akin kung ano yung mga available na Moto Central na merong parts na hinahanap ko. So nearby lang sa akin yun, parang mga 9 to 10 kilometers, 30 to 40 minutes kung straight lang yung biyahe, walang masyadong traffic. Tignan natin, sana meron doon. Tapos guys, kung napapansin nyo, gamit na ulit natin yung B-line moto natin. Nasira kasi to last time, dapat gagamitin ko to nung magbuburawan kami, yung moto camping. Kaso pagbukas ko, hindi na siya nag-on, naka-blackout lang siya. Nakabukas siya pero naka-blackout. Buti na lang, naitabi ko yung resibo, tapos ibinalik natin siya sa Moto Market. Pero nagtanong ako sa Moto Market, any branch ng related sa company ng Moto Market, Moto World, pwede nyo siyang i-claim yung warranty, basta dala nyo lang yung resibo. Tapos kaya ko nalaman na pwede siya ipa-warranty, napapalitan siya or aayusin, kasi merong page or group kung saan marami ding mga user na nagkaroon ng issue katulad nung sa akin. Tapos meron doon nagsasabi na pinaka warranty nga lang nila, tapos napalitan na rin yung sa kanila. Ang kagandahan lang guys is madali kausap yung Moto Market, basta ibigay nyo lang sa kanila yung resibo, basta pasok siya sa warranty, ibigay nyo yung resibo, then maghihintay kayo ng mga 10 working days. Sa case ko 2 weeks yung hinintay ko, tapos ayun, pinalitan nila, hindi na inayos, pinalitan na lang ng bago. Nice. Dito na tayo sa Binyan. Kailangan makita ko lang yung flag. Ayun na yung flag guys, nagpakita na. So meaning
malapit na tayo. Sana lang pauwi, mabilis din. Nga pala guys, ito yung Ariete na in-install natin last time. Makakapit yan guys. Kung interested kayo, ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo siya mabibili. Ayun na, malapit na tayo. Moto Central, parang right side na pinapakita yung dito sa picture. So bali yun guys, nakabili tayo ng parts na kailangan natin. So ito na yung dust seal na pang Honda Giorno na pwede rin sa PCX 150. So yun nga, legit nga na merong spare parts dito sa Moto Central Binyan. So yun, pwede na tayo umuwi. Tagumpay. Yun naman ang maganda sa Moto Central guys, centralize sila. So kahit sa branch kayo bumili, if ever na available sa ibang branch, titimbrihan nila kayo. Good thing lang merong malapit sa atin na ibang Moto Central. Nice. Ayun, natanggal na agad. Basic lang. So bali ang proseso dyan guys, kasi hindi pa ganun kasira yung bearing. Medyo iniliko lang ng kaunti yung bushing para magkaroon ng access yung pupukpukan. Bali ito yung kabilang side guys. So doon kasi sa kabila, sama-sama na yung mga bulitas. Ito ayos pa siya pero tuyo na din. Pero tatanggalin na rin natin yan kasi laging pair kapag papalitan. Ito guys yung isang bearing. Wala na rin. Magaspang na. Bali nakabit na yung kabila, tapos ito, yan yung bushing na ipasok na din. So last bearing na guys. Yan, bali tinanggal yung takip ng bearing para lagyan pa ulit ng grasa para mas marami, kasi yung mismong nasa stock kakaunti lang yung nasa loob. So yan, dagdag grasa lang para sure natatagal. Sakto na. Hindi naman rough road dinadaanan. Yung bags mo pala, ano na yan? Oh, pinakulayan ko na. Nice. Pero maganda yung kulay niya, di ba meron no? So pati dust seal guys, pinapalitan na rin natin para bago lahat. Sure na walang papasok na tubig. All goods. So yun guys, bali nakauwi na tayo ngayon dito sa bahay. Nakita nyo naman, pina-install natin kanina dun sa bayaw ko yung front wheel bearing na binili natin, pati yung dust seal para dito sa Honda Giorno. So ngayon i-install na natin sa front shock, ibabalik na natin lahat. So yun, ilagay na natin.
Pahid tayo ng konting grasa. So bali nilagyan natin to guys ng grasa. Pati yung isang parang washer niya. So ayan, nilagyan din natin. Okay. So ngayon, pasok na natin. So ang pagpasok na ito guys, kasi may mga washer ito eh. So itong washer, yan, I think pwede na yan dyan. So may washer ako ng 0.5 kasi itong mismong axle niya guys, masyado tong mahaba, parang sobra to ng 5mm. So kapag bumili kayo nito sa Shopee, take note nyo yung ganong sukat niya. So kailangan nyo ng 2.5 washer magkabilaan para magsakto yung mismong bolt niya. So bali yan, ganyan siya. Tapos itong kamoy na front shock cylinder or itong front shock outer tube, meron siyang kasamang washer na ganyan sa loob. So kailangan ganito ang orientation yan guys, nakaganyan siya. Okay, so dito parang ipapasok yan ng ganyan. Yan, ganyan yung orientation niya. Pero bago natin gawin yun guys, balik muna natin dito yung rotor disc. Mas madali pala siya. Kasi dito sa part na to guys, ang gagawin nyo lang, once na may pasok nyo na siya dun sa kabila, isisiksik nyo lang to, tapos ilalapat nyo lang siya ng ganyan. Tapos ayun na, tatagos na siya dun sa kabila. Mas nadalian ako dito kaysa dun sa pagbabalik ng stock. So ayun guys, nakabit na ulit natin, nabalik na natin yung caliper at saka yung caliper bracket, natono ko na din yan, trinay ko na rin itong ipagulong, natanggal na natin siya sa pagkaka-center stand. Hindi naman siya umi-scratch dito sa mismong rotor disc kapag pinapagulong natin yung front wheel. So tomorrow testing na lang natin, medyo malalim na yung gabi, kaya hindi ko na ito matitesting sa labas. Bale yun guys, okay na yan. Game. Yan dito, medyo lubak dito guys eh. Check natin. Actually kahapon, wala naman sa lubak yung reason kung bakit natin na-detect. Pero itong lubak ang magtatagtag dun sa pinaka front shock natin. Para if ever na merong problem, tingin ko lalagutok ulit yun. Pero ngayon dumaan na tayo doon, parang wala naman ako narinig. So doon sa highway, try natin ihataw kung may maririnig tayo. So yun guys, wrap up na natin. I think satisfied na naman ako. So bali yun, ang reason kaya nga tayo nagpalit ng front wheel bearing, kasi merong lumalagutok na tunog or merong parang kumakaskas na tunog banda dun sa front shock natin. Ngayon wala na siya after natin magpalit ng
front wheel bearing. Tapos yung front wheel bearing na ginamit natin is yung genuine pa rin, binili natin sa Moto Central. Tapos pinalitan na din natin ng dust seal para parehas ng bago yung may kabit natin dito sa front shock. Tapos kung nakita nyo dun sa previous video, hindi ko alam kung napakita ron, pagkatanggal nung bearing na luma, sira na yung bearing natin doon sa kaliwa, doon sa may part ng kung saan makikita yung rotor disc. Ang sira doon guys is nagdikit-dikit na kasi yung mga bulitas, tapos medyo makalug na siya ng kaunting-kaunti lang, pero indication na kapag nagdikit-dikit na yung mga bulitas, sira na yung parang plastic niya sa loob na nag-hold para maghiwa-hiwalay siya. So yun yung sira. Tapos yung sa kanang side naman na bearing guys, nung natanggal siya, wala namang disalignment na nangyari dun sa bulitas niya. Kaso kapag iniikot siya, matigas na. Ibig sabihin, indication yun na naubos yung grasa niya sa loob. Tapos medyo may kalawang-kalawang na din. Hindi ko lang alam kung napakita ko dun sa video, pero yun yung reason. So kailangan na talaga palitan yung mga bearing dun sa front wheel. So ngayon wala na guys, smooth na siya, wala nang ingay na nabubuo kapag nasa high speed o kaya nasa idle, halimbawa yan, ganyan, tapos bibitawan natin. Last time may tumutunog dyan, pero ngayon wala na, okay na. So yun, goods na lahat. Bali dito na lang rin natin tapusin yung video. So if ever na naging interested tong video na to guys, pa-like and share and subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Tapos kung meron naman kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa i-upload nating video para dito. Alright, so bali yun lang guys, salamat. Smooth na uli oh. Ayan, nakabitaw ako nyan, pero wala nang tumutunog. All goods.